Legit Davercut, September 20, 2023 updates po tayo, no? Kung saan ngayong araw nga ay nasaksihan ng ilan ang isang post ng title, bagong title ng fake kulagta. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercuts natin na lagi nag-aabang at nakantabay sa mga videos natin. And of course, welcome back po natin. Ito pong si Miss Miles Ocampo sa kanyang pagbabalik dahil sobrang dami pong naghahanap sa presensya ni Miles, ano? And this time, pinagbigyan na tayo ng AAT. Dahil nga sa comment section po ng kanilang mga social media, even sa Twitter, kinukulit po ng ilang mga legit Davercuts na pabalikin na nga si Miles. Sana nga ma-regular na po siya dyan, ano. So, dahilan po dito ay kinatuwa naman po ni Mayor Jose Manalo ang ilan sa mga imbitasyon na natatanggap niya matapos po talagang sobrang ingay nitong si Mayor Jose Manalo sa social media ay talagang kinagigiliwan po siya ng lahat. So, dahil dito kabilaan nga ang kanyang mga imbitasyon, ano, at ganoon din naman ang ilan sa mga Daver guards niya, no? So, inamin din po ng ilan sa mga fans po inamin po ni Jose Manalo na talagang matapos nga talagang umingay ng todo yung kanyang pangalan sa pagiging karakter niya sa mayor, mas dumami pa yung racket niya ngayon. Pero mas pinag-usapan nga sa social media ang isa or paglilinaw po ng pamunuan ng Pasig na kung saan meron po kasing kumakalat na balita na ayaw daw di umano or parang pinagbabawal daw ng Pasig, lungsod ng Pasig, ang Gisa Gedli nito pong mga fake bulagtano. Pero ito po ay may paglilinaw na hindi po totoo yung mga ganung balita, kaya huwag kayo maniwala. Kasi syempre, kaya po nila inire-relate yan sa EAT dahil ang mayor po ng Pasig ay walang iba kundi si Mr. Vico Soto na siyang anak po ni Mr. Vic Soto. So, wala pong katotohanan yung news na yun. And for today's video rin ay neto na nga, nakikita niyo po sa inyong screen ngayon ay kalat din po ito sa social media na parang iba po yung title na ginamit po nila during the live. Nakalagay dito, fake bulaga. Tapos last September 16, 2023, 2.2k watching started 2 hours ago. Hindi ko po alam kung ito po ay edited, pero sa parang ito po ay screenshot at nakita po natin na parang ano po yung dahilan para po i-post nila ito sa social media. Maaaring marami silang bashers, yes, at marami po talagang gusto na magpalit na sila ng pangalan nila dahil talagang hindi po tumitigil ang mga tao na inisin, asarin at talaga namang galitin ito pong mga host po na ito. Kani-kanina nga lang po sa kanila pong Gisa Gedli, no? Ngayong araw ay nasa Tondo, Manila po sila. At nakita natin na talagang bigat na ito pong si Buboy sa kanyang pinagdadaanan sa kanila ni Yorme. Si Yorme nga po halos bumagsak na yung kanyang pangangatawan, ano? Dahil po sa stress na inaabot po nila. At meron po siya dong sinabi na yun parang pamamaalam speech na. Kasi nga magti 3 months na po sila but still they cannot even beat yung original, no? Sabi nga wala pong makakabit talaga sa original kahit ano pong gawin at public nilang gawin, hindi po nila matatawaran ang galing ng TVJ when it comes to noontime show. So this time sabi po ni Mayor or ni Yorme sa kanya pong speech na nagpapasalamat daw siya sa walang sawang pagsuporta daw ng mga tao sa kanila. Pero kung tutuusin, that is a reverse psychology. Pag po tinimbang po niya mga sinabi niya dyan, parang tila baga sinasabi niya na kahit walang sumusuporta sa kanila, nagpapatuloy pa rin po sila. Ganun po yung sinasabi niya. And syempre magti 3 months na parang medyo alarming na kasi sa part po ng mga host na 3 months halos nakuha na nila lahat. Pati po yung YouTube channel po ng branded Eat Bulaga ay ginagamit na nila ngayon. Pero never pa rin po talaga silang nag-number 1 kahit po sa social media. Sa social media world. So palagi lang silang pumapangatlo. Buti nga meron pa po silang may rating pa at medyo malapit-lapit pa sila sa It's Showtime. Nang It's Showtime po parang squatter lang sila Pero ito pong
Itong tinatawag na tape bulagta, may sarili silang black time agreement sila sa GMA7 at mas malawak po yung naaabot ng mga taong nakakapanood sa kanila. But still, ay ganun pa din kaya medyo stress po yun sa part po nila. So ito po yung picture na yun na parang ito ba ay isang premonition na talaga magpapalit na ba talaga sila ng pangalan nila. At ang inilagay pa ay fake bulaga, talagang parang parang read it. Kumbaga parang babasahin mo na lang talaga na silang sila talaga. Kasi hindi naman pwedeng tawagin silang 8 bulaga dahil ang 8 bulaga ay TBJ at ang TBJ 8 bulaga, So nakakalungkot lang na hanggang sa ngayon, nagmamatigas pa din po yung kanilang amo, Nagmamatigas pa rin na talagang ipaglalaban po nila yung tinitignan nilang may karapatan daw sila. So ngayon, bago tayo mag-end, of course, magre-react muna tayo sa ilan sa mga komento po ninyo sa comment section. Mainit-init po ang ilan sa mga comment ninyo na talaga namang pinag-uusapan po yung ating last update. At magre-react lang po muna tayo sa ilan sa mga komento po ninyo. And of course, ayan, pasalamat tayo sa mga reactions po ninyo. Unahin natin si Nathan Wayne De Vera. Sabi niya, tatanggalin yung QR. Ano naman kaya kung gagayahin nilang segment, mga writers stop ng tape bulagta, walang bright ideas. I throw. Hindi ko alam, parang kahit nga si, si Echo na dati pong parang writer dyan sa tape bulagta, umayaw. Dahil sabi niya, para daw hindi nag-iisip yung mga kasama niya, Sabi ni Nathan Wayne De Vera, again, tape pirates crew is going down. Kahit anong pagdungis nila sa titulong 8 bulaga, balik niyan sa tunay na nagmamayari, lalabas ang tunay na kulay ganda, kinang at titulong 8 bulaga. TBJ, more power to you. Ayan. Tingnan niyo po ang ginawa po ng tape nung napasa kanila po yun, nung nakuha nila yung permiso ng IPO dahil nagbayad sila. Pinalitan agad po nila ng color, Pinalitan agad nila yung kulay ng 8 bulaga, ng branded 8 bulaga. Agad-agad yun ang kanilang tinanggal. Dahil ayaw na nilang banggitin ang pangalan ng TBJ sa show nila. Sabi ni Maria Flora Alarcon, dati hindi ganyan ang nangyari. Never kasi TBJ maayos talaga magpatakbo ng show since 1979 ay iniingatan talaga ng TBJ silang nag-establish. Boss JDL ang nag-create ng title. Yun, totoo naman po yun. That is very, very true. At ngayon, parang medyo nadudungisan dahil po sa mga issues. Sabi ni Dustin Ray Matienzo, pakaunti nga lagi ang viewers ng FB. Live, wala pang libong nanonood sa kanila. Samantalang ang TBJ, 80 sa TV5, ang viewers nila ay laging libo. Ang mga viewers, ganyan kasolid ang mga tunay na Davar Cards. Yes, solid talaga, as in, wala ka na talagang mahihiling pa dahil pre-TV, maging sa online, number 1 pa rin talaga ang TBJ. Pero niya nagpalit pa ng pangalan yan, diba? So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page.